Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, insyaallah, pag-usapan po natin paano lunasan ang usog o ain. Dahil napaka-importanting usapin po ito, mga kapatid sa Islam. Ang usog ay nakilala mula sa iba't ibang pangalan mula sa mga probinsya sa bansang Pilipinas at ibang katawagan ay balis, bati, at buyag. Ito ang mga tinatawag nating kung sa Arabic pa, ain. Kaya ang ibang sakit, mga kapatid sa Islam, ay hindi talaga minsan nalulunasan ng gamot sa panahon natin ng mga doktor. Kaya dapat alamin natin ang ibang mga sakit. Kasi nga, minsan, may mga taong naiinggit sa iba rin. At ang kanilang pagtingin ay merong iba na halong naiinggit. Kaya nagkakaroon ito ng masamang epekto dahil sa masama niyang saloobin. Kaya iingat po tayo, mga kapatid sa Islam. Kasi ang inggit, ang iba ng inggit, gusto niya mawala anong meron ka. Mga biyaya, sa anak, sa asawa, sa yaman, sa posisyon, o sa karunungan na taglay mo. Kaya, mga kapatid sa Islam, may mga tao na nakikita niya na minsan na kanyang nagugustuhan, kinamanghaan o pinagtataka. Kaya ito ay pumapasok sa kanyang puso habang hindi niya pinapangalan ang Diyos. Tingnan nyo, napakadelikado yan. Kapag ikaw ay namangha o meron kang nagustuhan, dapat mabanggit mo talagang Diyos. Hindi niya sinabi pagpalain ka nawa ng Diyos o sa kagustuhan niya o tinatawag nating masyaallah. At hindi siya nanalangin na dapat ingatan ka. Kaya lumalabas sa kanyang mata tungo sa kanyang tinitingnan ang usog. At dito ay makakasama sa taong kanyang tinitingnan sa kapahintulutan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ito ay maaring magkasakit ang isang tao, masirang kutsi o bata o iba pa. Tingnan nyo, yun ang epekto ng usog, mga kapatid. Kaya dapat alamin po natin anong kaibahan talaga ng inggit at usog. Ang inggit ay mas pangkalahatan ng kahulugan kaysa usog. Mas makapinsala mas mapinsalang usog kaysa sa inggit. Pero sa kahulugan, mas siyempre malawak naman talaga ang inggit. Ang usog, minsan hindi ka nainggit at tinitingnan mo, pero hindi ka lang nagsabi ng Bismillah, hindi ka nagsabi ng Masyaallah, hindi mo binabalik kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, hindi mo siya, hindi ka nanalangin na ingatan ka nawa ng Allah, Barakallahu fik, o Masyaallah, wala kang dikir-dikir. Kaya tuloy, nausog ang mga nakikita mo. Tapos ang tao, minsan, ang kaibahan din, ang taong nainggit siya, na nakikita niya at naririnig. Pero ang usog naman, sa mga nakikita lang. Kaya nakakatakot talaga, mga kapatid, kapag ikaw ay namangha, namagandahan ka, o dinadakila mo, ngunit hindi ka nagmasyaallah, yun, tamaan yun. Pero ang inggit, ay gusto mo lang mawala ang kanyang biyaya o namumuhi ka sa tao na yun, sa taong binigyan ng biyaya. Kaya sa Quran, mga kapatid, nabanggit ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Suratul Falaq, sabi niya, wa min syarri hasidin idha hasad. Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala,
at laban sa kasamaan na maiinggit kung siya'y naiinggit. Kasamaan ng naiinggit. Tingnan nyo. Kasi nga may mga inggitin ng mga tao. Dapat, natin mga kapatid sa Islam, dapat bigyan natin to ng linaw. Kasi nga, nakakatakot kayo mga taong inggitiro. Hindi natin yan sila nakikita. Bagkos, natin yan sila, iwasan. Kaya may mga tao nagsabi, iwasan ninyong inggit at humangad ng iba ng mabuti sapagkat biyayaan kayo sa inyong layunin. Allahu Akbar. Allah. Dapat ganun tayo mga kapatid. Ingatan natin ang inggit. Tapos ito pa isa sa mga pinakamasabi ng mga mas mataas na sa karanasan sa buhay. Matulad ni Majalla Al-Habibati, sabi niyang babae na to, pinakapanganib na virus sa muka ng lupa ay ang pagkapuot ng inggit na may selos at pagkamuhi na meron sa mapuso sa ilan sa mga tao. Sana ilayo tayo ni Allah kasamaan ng mga ito, O Allah. Tignan nyo? Si Majalla. Kasi nga, may mga tao na ganun. Pinagsasama-sama niya ang inggit, selos at pagkamuhi. Kaya sa Islam, mga kapatid, sa Islam, nabanggit talaga ni dito. Sabi dito, an Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ainu haq. Sabi inulat ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu na sinabi ng mensahero ng Allah sallallahu alaihi wasallam, ang usog ay totoo. Isinalaysay ni Bukhari. Kaya sa Islam, alhamdulillah mga kapatid, tinuruan po tayo na merong usog talaga nangyayari sa paligid. Hindi na tayo kailangan pumunta ka sa albularyo. Mga albularyo, mga manluloko lang yan. Lang siya, kinukuha lang ang pera sa bulsa mo. Sa Islam, alhamdulillah, tinuruan po tayo na ang usog ay totoo. Na mismo si Prophet Muhammad SAW nagsabi. Kaya ang iba, dahil sa kanilang kamangmangan, dahil hindi sila tinuruan ng kanilang religion, bumibili sila ng anti-usog baby bracelet na makikita sa Shopee Philippines. Tingnan nyo. Kapati Shopee Philippines, nagbibenta ng anti-usog baby bracelet na makikita mo sa Google image. Tingnan nyo, magano ka dun. Nakita mo sa BB image dun, nagbinta ang Shopee Philippines ng anti-usog baby bracelet. Kasi nga, dahil yun sa pangamba ng mga magulang, dahil sa pagmamahal nila sa kanilang anak, gagawin nila lahat-lahat. Kahit chismis, kahit pa dyan, basta makakatulong sa kanilang mga anak. Tingnan nyo mga kapatid, ganun na ba tayo? Ganun, antas na abutan natin? Kasi nga, hindi sila naturuan ng kanilang relihiyon. Sa ating mga kapatid sa Islam, napakaganda talaga ng ating religion. Kasi nga, tinuro ng mahal nating propeta Muhammad sallam. Kaya isa sa mga mali nilang paniniwala mga kapatid, kapag merong pumasok sa bahay mo, gustong bumisita, dapat magsabi talaga, puwerta usog o puwerta buyag. Tingnan nyo, ganun sila puro puwerta usog. Akala nila makakatulong yan. Tapos ang iba na naman, ang ginagawa para malabanan nilang usog, nagpapalaway sila na hindi naman pagdila, hindi naman dura. Ang lagi ginagawa nila, ilalagay nilang laway nila sa kanilang mga daliri at ipahid sa noo o sa paa o sa pusod ng sanggol o kaya ihipa nila. Kaya ganun ang kanilang itong nangyari sa atin. Nakikigaya lang tayo sa tradisyon na wala namang katibayan. Ayon lang sa mga ayon lang sa ating mga ninuno. Pero sa Islam, hindi ganun. Tinuruan po tayo.
Ha? Tapos tingnan mo, iba na naman. May paliwanag ang scientifico. Sabi nila, ayon sa kailang obserbasyon, kapag mayroong estranghero o bagong dating sa bahay na gustong bumisita sa mga kamag-anak, lalo na isang tao na mayroong malakas na personalidad, physical o malaking tao, maingay, matapang, matapang ang amoy, dominante at iba pa, ay madaling mainis at magalit ang sanggol. Yun. Kasi nga ang usog, laging natatamaan ang mga sanggol. Kaya kawawa talaga ang mga sanggol. Pero, ang usog, hindi lang sanggol mga kapatid tinatamaan. Tandaan yan. Tingnan nyo. Yun ang explanation sa scientific ko. Kasi hindi nila matanggap-tanggap ang hindi nila nakita, hindi maabutan ng 5 senses nila. Pero alhamdulillah, si Islam tinuro sa atin. Tingnan nyo sa panahon ni Prophet Muhammad sallam. Sabi dito, an Aisha radhiyallahu anha qal amarani Rasulullah SAW aw amara an yustarka min al-ain. Sabi na inulat ni Aisha radhiyallahu anha na inutusan ako ng mensahero sa SAW o nag-utos sa kanya na magsagawa ng ruqya laban sa usog. Tingnan nyo, ruqya pala mga kapatid. Ito ang turo sa atin. Mag-ruqya. Kung sa atin mag-ruqya, orasyon. Siyempre, mga ating mga orasyon o ruqya, ginagamit natin ang pagbabasa ng Quran. O mga dikir, o ano pa mga gagamitin na ginamit ng mahal nating propeta Muhammad SAW. At mas meron pang sa panahon niya, meron nangyari dito na inulat ni Salama, na nakita ng propeta SAW sa kanyang bahay ang isang alipin na babae na sa kanyang muka ay nadidilaw. Kaya sinabi niya, basahan ninyo siya ng ruqya sapagkat merong nag-usog sa kanya gamit ang tingin. Tingnan nyo mga kapatid, kahit tingin lang, nausog ka. Malaki na nga ito, alipin niya na babae, nausog pa, malaki na, hindi pa bata, hindi sanggol. Kaya ruqya ang ng propeta Muhammad sallam. Kaya may mga ilang sintomas ang usog. Lagnat, paninilaw ng mukha, sakit ng tiyan, pananakit ng ibang parte ng katawan, paglitawan ng mga bukol sa kamay o sa paa. Yun. Kaya ano ang lunas? Ang lunas ay tinuro ng Islam, alhamdulillah. Katulad dito sa number 1, pagsabi ng Masya Allah, Allahu Akbar, sa kagustuhan ni Allah kapag ikaw ay namamangha. Kaya ang kagustuhan ni Allah subhanahu wa ta'ala, pag Masya Allah, katulad dito sa inulat ni Anas radhiyallahu anhu na sinabi ng mensahero sallallahu alaihi wasallam, ang sinumang nakakita ng isang bagay at saka namangha siya rito ay dapat magsabi Masya Allah o sa kagustuhan ni Allah, walang lakas maliban kay Allah. Hindi siya mapipinsala. Nito isinalaysay ni Bazar. Tingnan nyo mga kapatid sa Islam sa na ito. Kapag hindi siya nagsabi Masya Allah, ikaw magsabi Masya Allah. Kapag meron kang magandang sasakyan, Masya Allah, nakabili ka, malaki ng sahod mo, nakautang ka, meron ka ng bagong kutsi. Sabi ng kaibigan mo, siyempre, masaya sila. Hindi naman sila naiinggit. Hindi sila naiinggit, pero namangha sila, may bagong kutsi. Ang ganda-ganda ng sasakyan mo. Hindi siya nagsabi ng Masya Allah, ikaw magsabi Masya Allah. Sa kagustuhan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ito, para kontra usog yan. Kasi nga sabi ko sa inyo, hindi lang sanggol, hindi lang tao matatama, pati mga gamit matatamaan ng usog. Kaya dapat banggitin mo si Allah subhanahu wa ta'ala. Para makontra mo ang usog. Tapos, ano pa ang sabi dito ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, فَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِنْ تَرَنِي أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa 18 verse 39, kung sinabi mo lamang
nang ikaw ay pumasok sa iyong halamanan, sa kagustuhan nila, walang makapangyarihan maliban sa kay Allah, bagamat nakikita mo akong mas mababa kaysa sa iyo sa kayamanan at anak. Sa kwento na yan sa Suratul Kahf, hindi siya pumasok sa kanyang halamanan, hindi siya nagsabi, Mashallah, nagmalaki pa nga siya. Sabi ako, mas maraming pera, mas maraming anak, kaysa sa iyo. Kaya tuloy, sinira ang kanyang halamanan. Kaya ganun na ganun mga kapatid sa Islam. Dapat magsabi ka talaga ng Masya Allah sa kagustuhan ni Allah para iwas usog. Tapos isa sa mga makakaano rin ng usog mga kapatid sa Islam, humingi ng tubig mula sa kanyang hinugasan ng tao mula sa taong nag-usog. Katulad dito sa hadith na ito, na inulat ni Ibnu Abbas, radiyallahu anhu, na sinabi ng Propeta Muhammad salam, ang usog ay totoo. At kung merong bagay na nakauna sa tadhana, ay maunahan ito ng usog. At kapag merong humiling sa inyo na maghugas, ay maghugas kayo sinalaysay ni Muslim. Ito mga kapatid, isa sa mga itong mabisang gamot sa usog. Kapag nalaman mo o natukoy mo na sino nag-usog sa iyo, hingan mo siya ng kanyang hinugasan. Kahit ibuhos mo sa katawan mo, o ibuhos mo sa saan masakit sa iyo. Ito, napaka-effective talaga to mga kapatid. Kasi nga, merong pangyayari ito sa panahon ng Propeta Muhammad sallam. Katulad dito sa kwento na inulat ni Abu Umama bin Sahal bin Hunayf na nakita ni Amir bin Rabi'a si Sahal bin Hunayf na habang naliligo. Kaya kanyang sinabi, wala akong nakita ngayon kasing tulad nito at wala sa balat ng isang dalagay na hindi lumalabas sa bahay. Pagkaraan, bumagsak si Sahal. Kaya pinapuntahan ang mensahero sa Salam at sinabihan, o mensahero ng Allah, meron ka bang magagawa kay Sahal bin Hunayf? Sumpa man kay Allah, hindi niya maangat ang kanyang ulo. Kanyang sinabi, meron ba kayong hinihinalaan sa sinuman? Sinabi nila, pinaghinalaan namin si Amir bin Rabi'ah. Kaya pinatawag ng mensahero sa Salam si Amir at siya'y galit na galit sa kanya at nagsabi, bakit ang isa sa inyo ay papatayin ang kanyang kapatid? Sana ipinalangin mo na lang ng pagpapala, kaya maghugas ka para sa kanya. Kaya hinugasan ni Amir ang kanyang mukha at dalawang kamay at siko at tuhod at dulo ng kanyang paa at sa loob ng kanyang malong sa timba. At pagkatapos, binuhos sa kanya ito. Saka umalis si Sahal kasama ng mga tao na parang walang nangyari. Sinalaysay ni Malik at itinamat ni Alban. Tingnan niyo mga kapatid sa Islam, sa kwento dito. Kung sa isang hadith pa, nagudo to ang si Rabi'ah, si Amir bin Rabi'ah. Kasi nga si Sahal bin Hunayf, tingnan nyo, yun lang sinabi niya. Wala akong nakitang balat na kasing tulad nito ngayon. At walang balat ng isang dalaga na katago sa bahay. Yun lang sinabi. Hindi siya nagsabi ng masyadla. Kaya tuloy bumagsak kaagad. Ganun ang usog kapatid. Buti na lang nangyari ito sa panahon ng Propeta Muhammad sallam at itinuro sa atin ang gamot. Maghudo siya. Tapos ang hudo niya yun ang panghugas natin sa nausog. Buhos mo. Kung saan masakit, buhos mo sa kanya. Nakakadiri, pero itong gamot, anong gusto mo? Dadali mo sa ospital, tapos hindi mo matukoy-tukoy ng mga doktor doon kung anong sakit niya. Birong ganong mga tao, mga kapatid, nausog dahil dyan. Kasi dapat ikaw magulang o ikaw ang gardya, dapat kung hindi siya magsabi ng Masya Allah, ikaw magsabi ng Masya Allah. Para hindi siya matamaan ng usog. Lalo na nakakaawa ang mga sanggol. Sila mga sanggol, napaka-cute ng mga sanggol. Siyempre, bata pa, hindi marunong magsalita.
iyak lang ng iyak. Siyempre, ikaw magulang, dapat kapag mayroong nagsabi, cute-cute ng baby mo, dapat masabi ka, Masya Allah, oo nga, cute ang baby ko. Hindi naman yan siya nainggit, pero hindi siya kasi nagbanggit ng pangalan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya tuloy, natamaan ang usog ang isang tao. Na? Tapos, ang isa sa mga iwas din usog mga kapatid sa Islam, umiwas sa na mapansin ka ng iba. Huwag kang din, papapansin-pansin. Katulad dito sa kwento dito. Sa time ni Yakob, inutusan niya ang mga anak niya. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa chapter 12, verse 67, ang kanyang sinabi, o aking mga anak, huwag kayong papasok mula sa iisang pintuan. La tadkhulu min babin wahid, fadkhulu min abwabin mufarriqah. Mutafarriqa, sabi niya, at papasok kayo sa iba-ibang mga pintuan at hindi ako makakatulong sa inyo kaysa kay Allah sa anumang bagay. Walang magpaghahatol bukod kay Allah. Sa Kanya ang ako nagtitiwala at sa Kanya magtitiwala ang mga taong nagtitiwala. Kaya dito, isa sa mga payo to ni Yakob sa kanyang anak. Kasi kapag mga pogi, kasi yun sila, yung mga kapatid ni Yusuf, ang pupugi. Siyempre time na yun na kinuha ni Yakob, ni Yusuf si Benjamin, 10 sila to, mga matatanda, mga kuya ni Yusuf, ang gwagwapo. Kung magsabay-sabay doon sa pintuan, mahalata sila yung mga gwapo, baka matamaan sila ng usog. Kaya mas maganda yun, maghiwa-hiwalay sila doon sa pagpasok. Allahu Akbar. Ito, tingnan nyo. Isa sa mga teknik to para hindi ka matamaan ng usog. Tapos isa sa mga rin, alalahanin lagi si Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang pinakamaganda sa lahat talaga. Alalahanin mo si Allah subhanahu wa ta'ala na inulat ni Ibn Abbas radiyallahu anhu na dati Propeta salam ay nagpapakupkup sa Allah para kina Hussein at Hasan. Pinaano niya? A'udhu billah. Pinaano niya inapakupkup niya kay Allah para kina Hasan at Hussein. At nagsabi, katotohanan ng inyong amay dati nagpapakupkup rito para kina Ismail at Ishak. Ako ay nagpapakupkup sa mga ganap na salita ng Allah laban sa Satanas at mga hayop at mga mapangsising mata. Isinalaysay ni Bukhari. Allahu Akbar. Tapos isa sa mga lunas ng mga kapatid, basahin ang ruqyah gamit ang Quran. Tulad na lang ng kapag mayroong nausog, basahin mo ng Fatiha, basahin mo ng Ayatul Kursi, basahin mo ng Ikhlas, Falak, Suratun Nas, o 2 silyo o mga 2 last 2 verse sa Suratul Baqarah. Yun, inshallah, makakatulong to mga kapatid sa Islam. Basahin mo ang unang talata sa Baqarah, ang Alif Lam Mim, yun. Basahin mo, maraming mga talata ginagamit sa pero yun lang mga kapatid, inshallah, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay makakatulong talaga. Basta gamitin mo kahit sa hadith mag-a'udhu billah ka, magkakupkup ka kay Allah, ang nakakarinig, ang marunong laban sa sinumpang Satanas, mula sa kanyang pagsundot, pag-ihip at pagbubuga. Yun, mga dikir na ito mga kapatid, inshallah, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay bibigyan ka ng protection laban sa usog. Hanggang dito na lang. Sana meron kayo napulutang aral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.